Hoy! Naku, Mare. May na-discover na naman kaming bago. As in legit na bago. Kita nyo yan? Yan. At ito. Good morning, dearest! Samahan nyo kami ngayong maglakwatsa. Actually, akala namin hindi kami matutuloy. Pero dahil birthday wish nga nitong si Kuya, yan ang pangalan namin, na mag-swimming. Ayaw niya ng party, gusto niya swimming. Itinuloy pa rin namin. Kaya kahit hindi kami bati ng daddy niyan, mandatory. Kailangan naming tuparin ang promise. So ayan na nga at bumiyahe na kami. Late na rin kami nakapag-confirm ng booking. Tapos along the way, pinag-iisipan pa rin namin kung sa Cabangan or sa Botolan kami tutuloy. Sa alauna na, nasa daan pa rin kami. Ayan nga gutom na dito mga bata. Abay mabuti, nakahanap kami ng McDo. Pagsaglit ng drive-thru. Kanina pa nga kasi hingi ng ice cream tong mga batang to. Gusto ko na nga lang pauwiin kasi sa bahay may ice cream. Charot. Syempre sa akin dyan ang isa. At talagang ginagawa kong sausawan niya ng fries. Habang kumakain, ako naman enjoy sa view. Sinerch ko pa nga tong tulay na to. Imagine, pathway to ng Pinatubo. Grabe, ang lawak ng river na to. River na walang tubig. Tapos ang kasunod, may mga tanim. Ito nga, nasa Castilleros na kami. May liwanag na. Malapit na. Ayan, tada, Cabangan. Dito na lang namin naisip na pumunta sa Cabangan kasi mas malapit to kaya sa Botolan. Botolan kasi hinihintay kami hanggang 1 PM lang at sadyang hindi na kami aabot doon. So dito na lang kami. Ayan nga at may kasunuran kaming pulang kotse. Hello po. Para kaming may kabady. Habang hinahanap namin yung resort, ang dami namin nadadaan ng mga resorts dito na sikat na sikat. Tapos, yung resort na pupuntahan namin ay for opening pa lang. Kaya, mabuang-buang na kami kakahanap kung saan kami liliko. Kasi sabi ni Google, right daw, right? Eh ayan nga, naliligaw na kami. Kasi wala pa siyang signage sa labas. Buti matibay yung instincts namin. So nakapagtanong kami at ang napagtanungan namin, yun na mismo yung pupuntahan naming resort. So dito kami napunta sa Margaret's Beachfront Resort. And today, soft launching pa lang. Hindi pa talaga sila nag-a-accept ng guest. Kami ang pinakaunang gagamit ng kwartong ito. Kita nyo yan? Amoy bago. Super bagong bago. Kami ang pinakaunang uupo dyan sa tronong yan. At ayan nga, nag-check na nga ang aking kapatid na mukhang banyo. Charot. Pagdating namin, nire-refill na tong pool. Tapos ayan, syempre, outfit check. Pinapainom ko nga muna ng antibiotics tong bunso namin. Dahil hindi nga matanggalan ng sipon, balik-balik siya. Baka nga raw allergy na kasi nga hindi naaalis. Pero ayun, pinaalalayan na ng antibiotics. Lalo at mag-iisang buwan na. Pagaling ko na, bunsoy. Eto ako, aura-aura. I-feel ang lambot ng kama. Pasensya, wala tayong makeup. Hi, baby! Ito nga at naghaharot-harot na naman tong bunso namin. May kalikutan. Ito nga at preparing na kami for lunch. Lunch pa lang itay. Ito nga at magdarasal pa lang tayo ng pagpapasalamat dahil nga sa magandang araw na binigay sa atin. Tingnan nyo, iyan ay binigay sa ating lugar. So kahit late tayo nakapag-book at late nakapag-check-in, sulit na sulit mga Mars. Marami pa ngang kulang sila dito sa resort dahil nga nagda-dry run pa lang sila. Nagtitraining pa lang din sila ng mga staffs nila, pati na ng mga equipments. Siyempre kasama na tong pool, ayan, kami ang unang gumamit. Para marami kami mga kasama dito. Dahil nagda-dry run nga sila, lahat ng staffs daw ng owner nitong resort, pinapunta nila dito today. Para matest nga full blast yung equipments. Pero kami, ine-enjoy namin yung sunset. As in, grabe kaganda yung sunset dito mga Mars. Super heavenly, tutok na tutok. As in, tapat na tapat. At hindi ko na nga nakunan ang pinakamagandang part ng paglubog ng araw. Kasi nga nalowbat na. Pero ayan, parang gusto kong pigilan yung oras. Grabe, ang ganda. Well, sa aming mag-asawa, sa kagaya naming mahilig sa mga sunset, sunrise view, perfect kayo dito. Pwede kayong bumisita dito.
Inabot na nga ng gutom tong dalawa ko. Grabe, tingnan nyo naman. Inanapan na kami ng pagkain. Kasi dahil nga nagda-dry run pa lang yung resort, pinalitan yung battery ng solar nila. Solar power dito, girl. So medyo naghintay kami ng onte. Pero itong mga Junakis, hindi na nakapaghintay ng dinner. Kaya pinapak na nila yung tira nilang take out. Ayan nga, at halabira sa kagat ng chicken. Lalo naman tong si kuya. Kaubos na ng spaghetti yan. O diba, pakaway-kaway pa siya. Akala mo prinsipe yung nakaupo sa trono. Ito naman ang bunso. Si Harot yan, Diyos ko. Akala mo walang nararamdaman. Pero sige lang, family time tayo. Ito naman yung pool view sa gabi. Hindi pa nga nag-dinner, itong dalawa naman ay naglunoy-lunoy na oh. Sinusulit naman talaga. Solong-solo ang pool. Diyos ko, ito na namang si kuya. Natutokso na naman niyang maglunoy-lunoy sa pool. Gusto na naman magpabihis at magsiswimming daw siya. Yang fountain pala nila lumalaki yan. By the way, sabi ko nga kasi kumain muna. O ayan. Ito yung barbecue bigay ng may-ari ng resort at yung menudo. Masarap talaga ang food kapag libre. Charot. Ang tender nitong barbecue para siyang tenderloin. Mukhang tenderloin nga ang ginamit. Kasi nga malambot. Sabi ko nga sayang, dapat pala dala namin yung atsara ni mama. Sa sarap ng atsara ni mama, nako, kahit saan pwede mong i-partner. At ayan nga, inupakan na ng magtatay. Sabi ko, konti-konti lang, tagdadalawa lang kasi libre lang yan, nakakahiyang humingi ulit. Pinapak lang namin yung barbecue na yan kasi ang sarap kahit walang sauce. Kinabukasan nga, maga kaming nagising. Actually, akong unang bumangon. Mukha ka akong masarap maglakad-lakad sa beach, kaya lang, hindi na nga ako natuloy. Nag-aya nga itong tatay na mag-ikot-ikot muna. Lakad-lakad. Tapos ako naman maghahanap ako ng kape. Pagbangon niya, sabi niya prepare niya muna si baby. Tapos ako, take my time daw. Uy, sit. Habang nagpe-prepare nga itong mag-ama ko, ako naman, lumabas na, pinifeel ko muna ang solemnness ng place. Dahil nga solong-solo ko pa ang lugar, ayan, nakapag-stretching pa ako. Nakapag-aura-aura, at nagkaroon ng onting time para kausapin ang sarili. Na naman. Ganon din ba kayo? Kinakausap niyo din ba ang sarili niyo from time to time? Sa sobrang payapa kasi ng lugar dito, Diyos ko. Parang ang sarap mag-meditate. Isa sa favorite kong gawain na magmuni-muni. Naging practice namin yan during college days, yung reflect, contemplate, meditate, consciousness examine. Malaking bagay yon para sa self-healing. Lalo na kung hindi ka naman sanay na nag-o-open up sa iba, lalo na kapag may mga dinadala kang mabigat or anumang emotions na gusto mong i-process. Sobrang importante yung nabibigyan mo ng time yung sarili mo na makapag-isip-isip. Na-try mo na? Ayan, dahil tapos na yung mag-ama ko, inaya nga ako nito na umakyat kami sa taas. May rooftop sila dito at talaga namang naku, breathtaking ang view. Masarap magkape, masarap din maglasing, char. Ginagawa pa lang nila tong area na to, so ilalagay daw nila dito yung cafe at yung bar. Hello pala sa mga kuyang ito. Sorry po sa abala at sa istorbo. Inabala namin ang inyong pagmumuni-muni. Ang sarap nga magkape dito, tapos may ganitong view. Tapos may kasama kang jowa. Ow! Kitang-kita mo dito yung pool, tapos yung dagat. Tapos sa likod mo niyan, ang ganda ng sunrise. Pwede rin mag-volleyball dyan sa may bakanting place na yan sa baba. Bongga, no? Ito nga at binibilad na namin si baby dito sa taas. Siyempre, ang baby ko ay masayahin. Mana sa akin yan. O, ayan, tignan nyo. O, tatawa yan, tatawa. Eee! Bawing-bawi yan sa akin. Bawing-bawi ang kasungitan ng tatay. Charot. Bakit ba kapag may bata, bentang-benta ang ngiti? Tingnan nyo, oh. Talaga naman, oh. Eee, naku. Kawangis na kawangis nga ng tatay yan, mula mata hanggang bibig, oh. Sinisiguro pa niya, oh. Diba? Wala talaga, kamukha niya yan. Kaya nga kapag minsan, kapag galit ako, wag ka kong ngingiti sa akin ng tatay. Siyempre, tatabihan ko na itong magtatay ko. Feel ko na din ang view, pati ang sikat ng araw. May napanood nga pala ako
Sabi kapag ka daw nadidepress ka, nai-stress ka, kailangan mo daw magpa-araw. Kasi yung depression daw ay galing dun sa mga energy na hindi nagagamit. Parang part ng hormones na wasted. So kailangan ipawis yun. Kailangan magpa-araw ka. Kailangan magpainit para mai-release yung hindi magandang elements na yun sa brain natin. Literal. After ilang minutes nga, bumaba na ulit kami, tapos bumalik kami sa beach. Sabi namin, doon na kayo maglakad-lakad. Ipapasyal namin si baby para mahanginan siya ng sea breeze. Yeah. Malaking bagay daw ito para sa lungs ng mga baby. Nakakatulong din daw ang ocean para maibsan yung mga sipon-sipon ubo-ubo. Kasi nga pampatibay daw ng baga ang dagat. Ang ganda ng dagat dito kaso maalon. Malinis din siya. Pero sa ganitong estado niya, hindi siya safe sa mga kids. Kasi ako nga, Diyos ko, nadadala ako niyan. Pero ang lakas niya makakalma, alam niyo ba yun? Kapag narinig niyo yung hampas ng alon sa dalampasigan, oy, malalim yun. Sing lalim ng pag-ibig ko sa kanya, ay talaga naman, Ayun nga, parang nakaka-heal ng soul ang vibe dito. Nakaka-heal na ng body, nakaka-heal pa ng soul. San ka pa? Eto nga, at pinapaliguan na ng tatay ang baby. Sinusok na niya at nilalaro na sa alon. Sabi niya siya na raw. Sumasabay-sabay nga sa alon tong mag-ama ko. At nang iinggit pa, grabe. Ang sarap ng alon sa katawan, sobra. Walang halong exaggeration, nakaka-relax siya ng katawan. May ngilan-ngilan na din dyan yung naliligo na kasabayan namin. Galing sa ibang mga resorts. Ito nga si baby, ay Diyos ko, enjoy na enjoy. Akala mo naman pro. O ayan, itinabi muna ng daddy, nilalaro-laro sa alon. Pinapatalon-talon. Ayun, ibabalik niya daw si baby sa dagat kasi nga nilalamig. Gustong-gusto naman ni baby nang sinusok siya sa dagat. Tinawag na nga ako ng daddy para ako naman daw nang makapaglubog-lubog naman siya sa tubig. Ako naman, nainggit. Gusto ko rin ka akong mag-soak. Deep, kumbaga. Sabi niya, siya, sige. Ingat, binasa-basa pa muna ako, pang-asar Tanang ang lamig. Masarap na sa pakiramdam ng dagat dito. Kami nga kapag nauwi kami sa Bicol, talagang wala kaming uwi na hindi kami naliligo sa dagat. As in, nagbababad kami. Lalo naman yung mag-aama ko. Kapag napupunta sa dagat, Diyos ko maghapon. Aahon lang yan sila ng konti, tas babalik na ulit. Kaya nga yata salt bodies ang bansag sa amin kasi ang hilig namin sa dagat. Nga itong tatay napaka-thoughtful, sabi niya sa kanya naman si baby para ako naman ay makapaglubog. Kasi nga sabi niya kailangan ko raw. Bilang ako nga ihikain. At ayan, sinisipon-sipon din. Nakaginhawa nga naman talaga ng bongga ang tubig dagat dito. Medyo malakas lang talaga yung alon na pati talaga matatanda nadadala. Ayan, dumating na yung kuya namin. Gusto rin daw mag-soak. Kaya lang natatakot sa alon, gusto nga magsalbabida kaso sabi ko wag na kasi nga mas lalo siya madadala ng alon. Kinarga-karga na lang namin. Hindi nakasunod dyan si Amias, yung pangalawa namin kasi nga ay tulog pa. Kami lang munang 4 na nakapag-soak dito sa dagat. Ayun, ilang sandali pa, sabi namin ahon na kami. Gusto na raw maligo sa pool nitong kuya dahil nga napipikon siya sa alon. Ang lakas tapos nangahampas talaga. Hindi ko alam kung ganyang alon pwede ng pang surfing o masyado pang maliit yung ganyan. Ang ganda talaga ng tanawin dito, yan nga tinusulit pa namin ng konti. Tipong kung gustuhin mong maupo dyan sa tabing yan tapos panoorin mo lang yung alon maghapon. Ito nga at pabalik na kami sa resort. Ang daddy nang kukulit sa amin. Talagang kapag inabot nga naman ng kapilihan, nako. Wag na magtataka sa mga boys ko, may pinagmanahan. Sabi niya nga, open sesame. Ito yung part ng resort na pwede ka mag-volleyball. Ayan Malawak din dyan at pwede ka magtayo ng tent. Or maglatag sa gabi para mag-stargazing. Mas magpaalam ka sa may-ari sa gagawin mo Huwag pala desisyon Nung gabi nga pala pinag-prepare kami ng bonfire ng may-ari. Ayun, enjoy na enjoy kami sa may beach. Tapos ang mamaratesan na kayo mag-asawa. Tapos huy, may nag-kite flying pala dito. Alam nyo ba, hindi bata ang nagka-kite flying dyan. Mas masyonda pa sa akin.
Ang saya lang namin dito, sobrang happy ng mga guests dito. Parang bumabalik kami sa pagkabata. Sayang nga at hindi namin naisakay ng ATV itong mga bata kasi nga tulog pa. Mahirap naman kung i-ATV sila tas ang init. Kaya nag-pool na lang sila ulit. After ng pool, ayan, nag-aya na naman ulit sila sa dagat. Sa bait nga ng may-ari naman kasi, kahit late na daw kaming mag-check out. Aba, ayan, sinulit namin ang dagat, ang view at ang pool. Sige, hala kayo. Hindi na rin naman naligo yan si kuya. Instead, nakipaghabulan na lang yan sa alon, ayan. Tawa nga lang ako ng tawa dyan kasi nga, akala mo tao yung umahabol sa kanya. Mukhang nasulit naman ng kuya ang birthday wish niya. Gusto ko kasi apakabata pang demanding na. Ito, tarsier akong nakita. Ayan, nakapulupot na naman sa likod ng tatay niya. Yung mga anak ko, Diyos ko, dede lang ang naging silbi ko dyan. Lahat yan, tatay. Pero pinag-pray naman namin yon na maging close ang mga bata sa tatay, lalo at mga lalaki sila. Mas maganda ng image ng mga bata ay yung daddy nila. Pero syempre, sabi nga ng daddy, kailangan namin balansehin. Pero ang hirap maging magulang, no? Dating at darating ka talaga sa point na parang feeling mo may mali, may kulang, laging hindi sapat, lalo na sa ating mga nanay, di ba? Sa part ko, mabuti na lang, blessed ako sa asawa. Sobrang supportive nito. Yan, yung lalaking yan, ako. Sobrang hands-on yan sa amin. Ayan nga at kahit hindi kayo magkabating yan the night before, kailangan naming umalis. Mami, handa na ng gamit mo. Oh, diba? Abay, sabi ko, saan tayo pupunta? Sagot niya, syempre magsuswimming tayo. By the way, may pa-dragon boat nga pala si Margaret dito. Sayang, di pa kami pwede kasi nga mga baby pa. Eto nga, tatapos na mag-swimming, kaya lang, ayan, humirit pa, swimming pa raw. Sabi ko, sige, hala. Sulitin nyo na. Minsan lang at napakalayo pa naman ang biniyahin natin papunta dito. Kaya sige lang ng sige. Kasi nga mahirap nga bumalik dito. Pero ayan nga, pinaplano na namin ulit kung kailan kami babalik dito. Kasi nga sobrang ganda. Partida, hindi pa tapos yan. Nagsisimula pa lang at naglalagay pa lang ng mga equipments. Sobrang dami pa nilang ilalagay at idadagdag kasi nga hindi pa naman talaga to fully open. Mag-grand opening pa lang sila at nakapost sa page nila kung kailan. Sobrang highly recommended ang food nila dito at Diyos ko day. Madami pa silang may offer sa guest nila in the future. Siya nga pala mga mare, mura lang din ang rates nila dito. May free breakfast na yon. At dahil tapos na nga tayo mag-swimming, sulipan natin ulit ang view. Grabe ang ganda, 'di ba? Hindi na naman nga nakasama ang mga bata sa pag-picture. Pero nakapag-picture kami sa may-ari. Sobrang bait ng mag-asawang yan. Message lang kayo sa page nila, a-accommodate nila kayo. Ayun lang. Okay, bye!